narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na President Lola Duterte. Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. At alam ko ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating kaya bigay na natin ang birthday gift. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office, basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Okay mga kababayan, so magre-reaction video po ulit tayo ngayong araw na to dito nga po sa naging speech po ni Senator Amy Marcos dyan po sa The Hague, Netherlands. Ito po yung araw ng kaarawan ni VP Sara Duterte na inatinan po niya at iba pang mga bisita po kagaya po nila Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez at marami pang iba, no? At dito nga po sa naging speech niya mga kababayan ay tila
mabigat nga po ang pinagdadaanan nito ni Senator Amy Marcos dahil mismong sa kanyang bibig na po mga kababayan lumabas na tila siya po ay itinakwil na po ng kanyang pamilya, especially nga syempre itong administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. No, kung maalala nyo na patuloy po na naninindigan si Senator Amy Marcos at talagang pumanig po siya at nakipag-alyansa po siya dito kay Duterte, dito po sa pamilya Duterte. At ito po yung pinakamabigat na naging desisyon po ni Senator Amy Marcos dahil sa pagitan na po ito ng pamilya niya at sa kanyang prinsipyo, no, at para din po sa taong bayan ang nakasalalay po dito. So dito sa naging speech niya mga kababayan ay naibahagi niya din po yung kanyang personal na naging karanasan noong panahon na sila po ay dinala sa ibang bansa at nawalay dito sa ating bansang Pilipinas, no. At ito'y tunay nga na napakasakit na ikaw ay ipatapon, no, dalhin sa malayong lugar kung saan hindi mo naman ayun kinagisnan at wala kang katiyakan kung ano nga ba yung magiging buhay nyo doon. So according po sa ating research, no, ang pagkaka-exile po ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 ay hindi lamang isang simpleng paglisan mula sa palasyo, no, patungo sa ibang bansa, kundi isa itong simbolo ng pagbagsak ng isang makapangyarihang rehimen na namayani sa loob ng 2 dekada. So kung maalala nyo po, 20 years ata na nanungkulan bilang presidente itong si Marcos Sr., no. Talagang siya ay nabansagang diktador ng panahon na yon. Up until now, hindi pa rin natin maiiwasan na sa mga ibang mainstream media siya ay nababansagang diktador, ang dating diktador, yung mga ganyan ba. So itong si Marcos Sr. mga kababayan ay humarap din sa kaliwat ka ng mga issue at pambabatikos kagaya na lamang po ng katiwalian, panunupil at pagsasamantala sa kapangyarihan. May mga din kumakalat din na mga violation po sa human rights at napakarami pang iba. So itong pagpapatalsik kay Marcos Sr. ay bunga po ng pang-aabuso sa kapangyarihan. So yung pagkadeklara niya ng martial law mga kababayan, ito ay may kinalaman daw sa malawakang human rights violation at pagkamal ng yaman ng bayan. So alam niya no na talagang pag sinabing Marcos nga, parang sinasabi nilang magnanakaw, ganyan. So napakarami po ng binabatong putik sa pamilya nila. Sa halip na maglingkod, naging instrumento ang pamahalaan sa pansariling interes. So syempre hindi pa naman tayo buhay nung mga panahon na yan, pero yung mga naiwang nakasulat sa libro, sa kasaysayan, syempre yung mga panahon na tayo ay nag-aaral, no, ayan yung na-feed sa atin ng ating mga guro, yung mga available na babasahin sa internet o kung saan mga pahayagan. So majority yan yung makikita natin, no. O kaya po nasabi yan ni Senator Amy Marcos kasi mismong siya po ay nakakaranas na po ng pang-aapi mula sa administrasyon. Siguro may mga personal na din po talaga silang alita na hindi naman niya talaga isa na po publiko, no. Tapos yung panggigipit po sa dating Pangulo at maging dito po kay Vice President Sara Duterte, ito nga yung impeachment na gusto niyang tutulan at mismong siya po mga kababayan ay kabahagi po ng mga taong tutol dito po sa impeachment po ni VP Sara Duterte. So kung ihahalin tulad natin mga kababayan yung nangyari sa kasaysayan at nangyayari sa kasalukuyang administrasyon, maraming Pilipino ang muling naghihirap, no, dahil sa taas ng presyo ng bilihin, kawalan ng hustisya at patuloy na issue ng korupsyon. Kagaya na nga lamang po ng until now hindi pa rin na ipapaliwanag ang anomalya sa BICAM report no 2025. Pero pagdating po, ito po yung budget budget ng bansa, na kung saan yung mga blanco po dito sa BICAM report ay tila magic na nagkaroon ng mga halaga, no, pagdating dun sa pagpasa ng GAA. So kung mapapansin natin mga kababayan, patuloy po yung mga protesta at mga pagkilos, mga panawagan para sa transparency na halos kahalintulad po ito ng dahilan kung bakit bumangon ang taong bayan noong 1986. Ito nga yung people power, no. Talagang nagtipon-tipon po yung milyong-milyong Pilipino dyan sa EDSA para
hilingin na bumaba sa pwesto itong si dating Pangulong Marcos Sr. no, at nagtulong-tulong ang simbahan, ang mga taong bayan. So makikita nyo naman po 'yan sa mga libro, sa history no, na talagang grabe yung epekto ng naging people power. Kaya maaalala ko mga kababayan nung panahon ng 2022 campaign. So sinuportahan kasi natin tong unit team no, Tambalang BBM Sara no. So kaya pala ngayon naiisip ko na nasasaktan talaga yung mga naging biktima po nung martial law no, kasi sa muling pagbabalik po ng mga Marcos sa kapangyarihan sa kasalukuyang panahon ay tila ironic no, lalo na sa mga biktima ng martial law. Marami ang nagsasabing nakalimot na nga ang bayan o sadyang namanipula ng maling impormasyon at revisionism ang kasaysayan. So yan yung laging sinasabi nga dati ni ni Madam Leni Robredo, parang yung disinformation at saka yung kasaysayan medyo parang naiba ata. Ayun yung paniniwala ng iba. Pero marami din naman tayong natutunan na hindi naman lahat ng pinupukol dito nga kay Marcos Sr. ay totoo no. So marahil talaga may mga gandang bagay din siyang nagawa. At hindi naman na maalis yun no, na may magaganda siyang bagay na nagawa at meron din namang hindi no. So wala namang perfect sa isang leader no, talagang laging may mga downfall yan, marami ding failure yan, pero nung panahon niya yun yung diskarte niya kaya lang yun din yung consequences na niya, mga aanihin niya dun sa kanyang mga naging desisyon noong kanyang panunungkulan dito sa ating bansa. So tayo bilang mamamayan mga kababayan ay may tungkulin din no, na maging mapagmatsyag, maging mula tayo sa lahat ng oras at hindi matakot magsalita sa harap ng taong mali. Hindi dapat ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan no, dahil ang kasaysayan ay hindi para kalimutan kundi ito ay para maging gabay natin no, at mapag-aralan at maging batayan natin upang magkaroon tayo ng matalinong pagdidesisyon. So itong pagkaka-exile ni Marcos Sr. ay bunga po ng boses ng mamamayan. Ngunit ang tunay na hamon ay kung papaano natin ito paninindigan ang mga aral na iniwan dito sa ating kasaysayan. Dahil kung hindi tayo kikilos at patuloy tayong mananahimik sa harap ng mali, hindi na natin kailangan hintayin pa ang bagong diktador. Baka tayo pa mismo yung sumalubong sa bayan. No? So kaya ayan mga kababayan, patuloy tayong maging mapagmatsyag at alamin po natin dahil may karapatan po tayo mga kababayan, lalo na tayong mga bumoto sa kanila at naghalala sa kanilang mga posisyon. So may boses po dapat tayo at ipaglaban natin ang tama. So comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo tong ating reaction video at kung ano pa yung maidadagdag nyo, please comment down below at ating talakayin yan sa susunod. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.